Sa kailaliman ng sinaunang kagubatan na hindi kailanman lubos na nararating ng karaniwang tao ay may isang lugar na nababalutan ng katahimikan at hiwaga. Ang mga punong kahoy ay matatanda na higit pa sa alaala ng sinumang nabubuhay. Ang kanilang mga ugat ay yumayakap sa lupa na tila pinangangalagaan ang isang lihim na hindi dapat matuklasan. Ang hangin ay malamig at mabigat na tila may dalang bulong mula sa ibang daigdig. Sa lugar na iyon ay may isang liwanag na hindi nagmumula sa araw. Ito ay isang liwanag na may sariling buhay. Ito ay ang liwanag ng mga engkanto. Sa gitna ng kagubatan ay may isang lawa na ang tubig ay malinaw na tila salamin ng kalangitan. Ngunit ang reflection nito ay hindi lamang ang ulap at buwan. Ito ay naglalaman ng mga anyong hindi nakikita ng mga mata ng tao. Sa ilalim ng tubig ay may isang kaharian na umiiral sa pagitan ng realidad at panaginip. Ito ang kaharian ng mga engkanto na pinamumunuan ng isang mag-asawang matagal nang nagahari. Ang lalaking engkanto ay si Amarus. Siya ay matangkad at maringal. Iyang kanyang mga mata ay may kulay ng gabi na may mga bituin. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng autoridad at katahimikan. Siya ang tagapangalaga ng balanse sa kanilang mundo. Ang kanyang tinig ay bihirang marinig, ngunit kapag siya ay nagsalita, ang buong kalikasan ay nakikinig. Ang kanyang asawa ay si Liara. Siya ay may kagandahan na hindi maipapaliwanag ng karaniwang salita. Ang kanyang buhok ay kumikislap na tila hinabi mula sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay may lalim na tila naglalaman ng karunungan ng daang taon. Siya ang puso ng kaharian. Siya ang nagbibigay ng buhay at pag-asa sa kanilang mundo. Sa loob ng mahabang panahon, ang mag-asawang engkanto ay naghari ng may karunungan at kapayapaan. Ang kanilang kaharian ay ligtas at sagana. Ang mga nilalang ng kagubatan ay namuhay ng may pagkakaisa. Walang digmaan at walang takot. Ngunit sa kabila ng kanilang kapangyarihan, ay may isang bagay na kulang sa kanilang buhay. Sila ay walang anak. Ang kawalan ng anak ay isang katahimikan na mas mabigat kaysa anumang digmaan. Ito ay isang kawalan na hindi mapunan ng kapangyarihan o kayamanan. Sa tuwing ang buwan ay sumisikat, si Liara ay madalas nakatanaw sa ibabaw ng lawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Ang kanyang puso ay may isang pagnanais na hindi niya masabi. Si Amarus ay laging nasa kanyang tabi. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat upang ipaalam na hindi siya nag-iisa. Ngunit kahit ang kanyang lakas ay hindi kayang punan ang lungkot na iyon. Isang gabi na ang buwan ay buo at maliwanag ay may isang kakaibang liwanag na bumaba mula sa kalangitan. Ito ay hindi tulad ng karaniwang liwanag ng mga bituin. Ito ay mas maliwanag at mas buhay. Ito ay bumagsak sa gitna ng lawa at nagdulot ng mga alon na may dalang enerhiya na hindi pa kailanman naramdaman ng kaharian. Ang buong kagubatan ay natahimik. Ang mga dahon ay tumigil sa paggalaw. Ang hangin ay tila huminto sa paghinga. Si Liara ay napalingon sa lawa. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis kaysa dati. May isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ito ay pag-asa at takot na magkasabay na sumibol sa kanyang dibdib. Si Amarus ay lumapit sa gilid ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa liwanag. Nararamdaman niya ang kapangyarihan nito. Ito ay sinauna at dalisay. Ito ay may dalang pagbabago. Mula sa gitna ng lawa ay may isang anyong unti-unting lumitaw. Ito ay isang maliit na liwanag na may hugis ng isang nilalang. Ito ay lumutang sa ibabaw ng tubig na tila hinahaplos ng hangin. Ang liwanag ay unti-unting nagkaroon ng anyo. Sa isang sanggol. Ang sanggol ay napapalibutan ng malambot na liwanag. Ang kanyang balat ay kumikislap na tila gawa sa hamog at liwanag ng umaga. Ang kanyang mga mata ay sarado, ngunit ang kanyang presensya ay nararamdaman sa buong kaharian. Si Liara ay napalapit. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang dahan-dahan niyang kinuha ang sanggol. Sa sandaling iyon ay may isang init na kumalat sa kanyang buong pagkatao. Ang init na iyon ay hindi apoy, kundi pag-ibig. Ang sanggol ay dahang nagmulat ng mga mata. Ang kanyang mga mata ay may liwanag na hindi pa kailanman nakita ni Amarus at Liara. Ito ay liwanag ng isang diwata. Sa sandaling iyon ay nalaman nila ang katotohanan. Ang kanilang kahilingan ay tinugon. Ang kanilang mundo ay magbabago magpakailanman. Ang sanggol na iyon ay hindi lamang kanilang anak. Siya ang magiging tulay ng dalawang mundo. At sa kanyang pagdating ay nagsimula ang
kapalaran na magdadala ng liwanag at dilim sa kanilang kaharian. Ang gabi na iyon ay nanatiling tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Ito ay isang katahimikan na may laman na pag-asa at pagbabago. Ang sanggol na nasa bisig ni Liara ay patuloy na naglalabas ng banayad na liwanag na tila humihinga kasabay ng kanyang munting dibdib. Ang liwanag na iyon ay kumalat sa paligid ng lawa at umabot sa mga punong kahoy na tila yumuyuko bilang pagkilala sa kanyang presensya. Si Amarus ay nanatiling nakatingin sa sanggol. Sa kanyang mahabang buhay ay ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong uri ng pag-aalala at pag-iingat. Ang kanyang puso na matagal nang matatag at hindi natitinag ay ngayon ay natutong mangamba. Hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa halaga ng nilalang na nasa kanilang harapan. Dahan-dahang ibinalik ni Liara ang kanyang tingin kay Amarus. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng luha na hindi dulot ng lungkot, kundi ng katuparan ng isang matagal ng panalangin. Alam nila na ang sanggol ay hindi basta nilalang. Siya ay isinilang sa pamamagitan ng kapangyarihan na lampas sa kanilang pagkaunawa. Dinala nila ang sanggol sa kanilang kaharian sa ilalim ng lawa. Ang tubig ay kusang nahati upang sila ay makadaan. Ang liwanag ng sanggol ay nagbigay daan sa kanila sa kailaliman kung saan ang kanilang kaharian ay naghihintay sa kanyang pagdating. Ang kaharian ng mga engkanto ay nagningning ng higit pa kaysa dati. Ang mga bulaklak na hindi kailanman nalalanta ay lalong namukadkad. Ang mga kristal na bumabalot sa mga gusali ay kumislap na tila sumasalubong sa bagong buhay. Ang bawat nilalang ay nakaramdam ng kakaibang enerhiya na nagdala ng pananabik at paggalang. Ang balita ng pagdating ng sanggol ay mabilis na kumalat. Ang mga engkanto ay lumapit ngunit nanatili sa tamang distansya. Alam nila na ang sanggol ay hindi lamang anak ng kanilang hari at reyna. Siya ay isang nilalang na may sariling kapalaran. Sa loob ng kanilang tahanan na gawa sa liwanag at sinaunang bato, ay inihiga ni Liara ang sanggol sa isang higaan na nilikha mula sa pinakamalambot na hibla ng kalikasan. Ang sanggol ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa itaas na tila nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Lumapit si Amarus at tumayo sa tabi ni Liara. Sa unang pagkakataon sa kanyang mahabang buhay ay nakaramdam siya ng takot na mawala ang isang bagay na mahalaga. Ang pakiramdam na iyon ay bago sa kanya, ngunit hindi niya ito itinanggi. Lumipas ang mga araw at ang sanggol ay patuloy na lumaki. Ang kanyang liwanag ay hindi kailanman nawala. Sa halip ito ay naging mas malinaw at mas matatag. Sa bawat pagdaan ng oras ay mas lalong nahahayag ang kanyang tunay na kalikasan. Isang araw habang ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa kaharian, ay napansin ni Liara ang isang bagay na kakaiba. Ang sanggol ay nakatingin sa isang bulaklak na malapit sa kanyang higaan. Ang bulaklak na iyon ay karaniwang nananatiling nakapirmi, ngunit sa sandaling iyon ay unti-unti itong gumalaw patungo sa sanggol. Ang bulaklak ay namukadkad ng higit pa kaysa dati. Ang liwanag ng sanggol ay tila nakipag-ugnayan dito. Si Amarus ay nakamasid sa pangyayaring iyon. Alam niya ang kahulugan nito. Ang kanilang anak ay hindi lamang isang diwata. Siya ay may kapangyarihan na direktang konektado sa buhay ng kalikasan. Ang kaharian ay nagsimulang magbago sa kanyang presensya. Ang mga ilog ay naging mas malinaw. Ang hangin ay naging mas magaan. Ang bawat nilalang ay nakaramdam ng kapayapaan na hindi nila naramdaman noon. Ngunit kasabay ng mga pagbabagong iyon ay may isang presensya na nagising sa malayong bahagi ng kagubatan. Isang presensya na matagal nang natutulog. Isang presensya na nakaramdam ng pagsilang ng isang bagong kapangyarihan. Sa kailaliman ng isang lugar na hindi naaabot ng liwanag ay may mga matang unti-unting nagmulat. Ang presensyang iyon ay nakaramdam ng galaw ng kapalaran. At alam nito na ang sanggol na diwata ay hindi lamang magdadala ng liwanag. Siya rin ay magdadala ng isang pagsubok na magpapabago sa lahat. Habang patuloy na lumilipas ang mga araw ay lalong lumalalim ang ugnayan ng batang diwata sa kaharian ng mga engkanto. Ang kanyang presensya ay hindi lamang isang simbolo ng pag-asa kundi isang puwersa na unti-unting humuhubog sa paligid. Ang bawat nilalang ay nakakaramdam ng kanyang impluensya. Ang bawat bahagi ng kalikasan ay tila sumasabay sa kanyang paghinga. Pinangalanan siya ni Amarus at Liara bilang Serafina. Ang pangalang iyon ay nagmula sa sinaunang wika ng kanilang lahi. Ito ay nangangahulugan ng liwanag na isinilang mula sa walang hanggan.
Sa bawat pagbigkas ng kanyang pangalan ay may isang banayad na alon ng enerhiya na kumakalat sa paligid. Ang pangalang iyon ay hindi lamang isang tawag kundi isang pagkilala sa kanyang tunay na kalikasan. Si Serafina ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa karaniwang nilalang. Ang kanyang anyo ay nananatiling bata, ngunit ang kanyang presensya ay nagiging mas malalim at mas matatag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaunawa na tila nagmumula sa isang pinagmulan na mas matanda kaysa sa panahon. Isang umaga na ang kaharian ay nababalutan ng ginintuang liwanag, ay naglakad si Liara kasama si Serafina sa hardin ng kanilang tahanan. Ang hardin ay puno ng mga bulaklak na kumikislap at mga halamang may sariling liwanag. Ang mga dahon ay marahang gumagalaw na tila bumabati sa kanilang pagdaan. Tahimikan at hiwaga. Ang mga punong kahoy ay matatanda na higit pa sa alaala ng sinumang nabubuhay. Ang kanilang mga ugat ay yumayakap sa lupa na tila pinangangalagaan ang isang lihim na hindi dapat matuklasan. Sa kailaliman ng sinaunang kagubatan na hindi kailanman lubos na nararating ng karaniwang tao ay may isang lugar na nababalutan ng katahimikan at hiwaga. Ang mga punong kahoy ay matatanda na higit pa sa alaala ng sinumang nabubuhay. Ang kanilang mga ugat ay yumayakap sa lupa na tila pinangangalagaan ang isang lihim na hindi dapat matuklasan. Ang hangin ay malamig at mabigat na tila may dalang bulong mula sa ibang daigdig. Sa lugar na iyon ay may isang liwanag na hindi nagmumula sa araw. Ito ay isang liwanag na may sariling buhay. Ito ay ang liwanag ng mga engkanto. Sa gitna ng kagubatan ay may isang lawa na ang tubig ay malinaw na tila salamin ng kalangitan. Ngunit ang reflection nito ay hindi lamang ang ulap at buwan. Ito ay naglalaman ng mga anyong hindi nakikita ng mga mata ng tao. Sa ilalim ng tubig ay may isang kaharian na umiiral sa pagitan ng realidad at panaginip. Ito ang kaharian ng mga engkanto na pinamumunuan ng isang mag-asawang matagal nang nagahari. Ang lalaking engkanto ay si Amarus. Siya ay matangkad at maringal. Iyang kanyang mga mata ay may kulay ng gabi na may mga bituin. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng autoridad at katahimikan. Siya ang tagapangalaga ng balanse sa kanilang mundo. Ang kanyang tinig ay bihirang marinig, ngunit kapag siya ay nagsalita, ang buong kalikasan ay nakikinig. Ang kanyang asawa ay si Liara. Siya ay may kagandahan na hindi maipapaliwanag ng karaniwang salita. Ang kanyang buhok ay kumikislap na tila hinabi mula sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay may lalim na tila naglalaman ng karunungan ng daang taon. Siya ang puso ng kaharian. Siya ang nagbibigay ng buhay at pag-asa sa kanilang mundo. Sa loob ng mahabang panahon, ang mag-asawang engkanto ay naghari ng may karunungan at kapayapaan. Ang kanilang kaharian ay ligtas at sagana. Ang mga nilalang ng kagubatan ay namuhay ng may pagkakaisa. Walang digmaan at walang takot. Ngunit sa kabila ng kanilang kapangyarihan, ay may isang bagay na kulang sa kanilang buhay. Sila ay walang anak. Ang kawalan ng anak ay isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang digmaan. Ito ay isang kawalan na hindi mapunan ng kapangyarihan o kayamanan. Sa tuwing ang buwan ay sumisikat, si Liara ay madalas nakatanaw sa ibabaw ng lawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Ang kanyang puso ay may isang pagnanais na hindi niya masabi. Si Amarus ay laging nasa kanyang tabi. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat upang ipaalam na hindi siya nag-iisa. Ngunit kahit ang kanyang lakas ay hindi kayang punan ang lungkot na iyon. Isang gabi na ang buwan ay buo at maliwanag ay may isang kakaibang liwanag na bumaba mula sa kalangitan. Ito ay hindi tulad ng karaniwang liwanag ng mga bituin. Ito ay mas maliwanag at mas buhay. Ito ay bumagsak sa gitna ng lawa at nagdulot ng mga alon na may dalang enerhiya na hindi pa kailanman naramdaman ng kaharian. Ang buong kagubatan ay natahimik. Ang mga dahon ay tumigil sa paggalaw. Ang hangin ay tila huminto sa paghinga. Si Liara ay napalingon sa lawa. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis kaysa dati. May isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ito ay pag-asa at takot na magkasabay na sumibol sa kanyang dibdib. Si Amarus ay lumapit sa gilid ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa liwanag. Nararamdaman niya ang kapangyarihan nito. Ito ay sinauna at dalisay. Ito ay may dalang pagbabago. Mula sa gitna ng lawa ay may isang anyong unti-unting lumitaw. Ito ay isang maliit na liwanag na may hugis ng isang nilalang.
Ito ay lumutang sa ibabaw ng tubig na tila hinahaplos ng hangin. Ang liwanag ay unti-unting nagkaroon ng anyo sa isang sanggol. Ang sanggol ay napapalibutan ng malambot na liwanag. Ang kanyang balat ay kumikislap na tila gawa sa hamog at liwanag ng umaga. Ang kanyang mga mata ay sarado ngunit ang kanyang presensya ay nararamdaman sa buong kaharian. Si Liara ay napalapit. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang dahan-dahan niyang kinuha ang sanggol. Sa sandaling iyon ay may isang init na kumalat sa kanyang buong pagkatao. Ang init na iyon ay hindi apoy, kundi pag-ibig. Ang sanggol ay dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Ang kanyang mga mata ay may liwanag na hindi pa kailanman nakita ni Amaros at Liara. Ito ay liwanag ng isang diwata. Sa sandaling iyon ay nalaman nila ang katotohanan. Ang kanilang kahilingan ay tinugon. Ang kanilang mundo ay magbabago magpakailanman. Ang sanggol na iyon ay hindi lamang kanilang anak. Siya ang magiging tulay ng dalawang mundo. At sa kanyang pagdating ay nagsimula ang isang kapalaran na magdadala ng liwanag at dilim sa kanilang kaharian. Ang gabi na iyon ay nanatiling tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Ito ay isang katahimikan na may laman na pag-asa at pagbabago. Ang sanggol na nasa bisig ni Liara ay patuloy na naglalabas ng banayad na liwanag na tila humihinga kasabay ng kanyang munting dibdib. Ang liwanag na iyon ay kumalat sa paligid ng lawa at umabot sa mga punong kahoy na tila yumuyuko bilang pagkilala sa kanyang presensya. Si Amaros ay nanatiling nakatingin sa sanggol. Sa kanyang mahabang buhay ay ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong uri ng pag-aalala at pag-iingat. Ang kanyang puso na matagal nang matatag at hindi natitinag ay ngayon ay natutong mangamba. Hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa halaga ng nilalang na nasa kanilang harapan. Dahan-dahang ibinalik ni Liara ang kanyang tingin kay Amaros. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng luha na hindi dulot ng lungkot, kundi ng katuparan ng isang matagal ng panalangin. Alam nila na ang sanggol ay hindi basta nilalang. Siya ay isinilang sa pamamagitan ng kapangyarihan na lampas sa kanilang pagkaunawa. Dinala nila ang sanggol sa kanilang kaharian sa ilalim ng lawa. Ang tubig ay kusang nahati upang sila ay makadaan. Ang liwanag ng sanggol ay nagbigay daan sa kanila sa kailaliman kung saan ang kanilang kaharian ay naghihintay sa kanyang pagdating. Ang kaharian ng mga engkanto ay nagningning ng higit pa kaysa dati. Ang mga bulaklak na hindi kailanman nalalanta ay lalong namukadkad. Ang mga kristal na bumabalot sa mga gusali ay kumislap na tila sumasalubong sa bagong buhay. Ang bawat nilalang ay nakaramdam ng kakaibang enerhiya na nagdala ng pananabik at paggalang. Ang balita ng pagdating ng sanggol ay mabilis na kumalat. Ang mga engkanto ay lumapit ngunit nanatili sa tamang distansya. Alam nila na ang sanggol ay hindi lamang anak ng kanilang hari at reyna. Siya ay isang nilalang na may sariling kapalaran. Sa loob ng kanilang tahanan na gawa sa liwanag at sinaunang bato, ay inihiga ni Liara ang sanggol sa isang higaan na nilikha mula sa pinakamalambot na hibla ng kalikasan. Ang sanggol ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa itaas na tila nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Lumapit si Amaros at tumayo sa tabi ni Liara. Sa unang pagkakataon sa kanyang mahabang buhay ay nakaramdam siya ng takot na mawala ang isang bagay na mahalaga. Ang pakiramdam na iyon ay bago sa kanya, ngunit hindi niya ito itinanggi. Lumipas ang mga araw at ang sanggol ay patuloy na lumaki. Ang kanyang liwanag ay hindi kailanman nawala. Sa halip ito ay naging mas malinaw at mas matatag. Sa bawat pagdaan ng oras ay mas lalong nahahayag ang kanyang tunay na kalikasan. Isang araw habang ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa kaharian, ay napansin ni Liara ang isang bagay na kakaiba. Ang sanggol ay nakatingin sa isang bulaklak na malapit sa kanyang higaan. Ang bulaklak na iyon ay karaniwang nananatiling nakapirmi, ngunit sa sandaling iyon ay unti-unti itong gumalaw patungo sa sanggol. Ang bulaklak ay namukadkad ng higit pa kaysa dati. Ang liwanag ng sanggol ay tila nakipag-ugnayan dito. Si Amaros ay nakamasid sa pangyayaring iyon. Alam niya ang kahulugan nito.
Ang kanilang anak ay hindi lamang isang diwata. Siya ay may kapangyarihan na direktang konektado sa buhay ng mga kalikasan. Ang kaharian ay nagsimulang magbago sa kanyang presensya. Ang mga ilog ay naging mas malinaw. Ang hangin ay naging mas magaan. Ang bawat nilalang ay nakaramdam ng kapayapaan na hindi nila naramdaman noon. Ngunit kasabay ng mga pagbabagong iyon ay may isang presensya na nagising sa malayong bahagi ng kagubatan. Isang presensya na matagal nang natutulog. Isang presensya na nakaramdam ng pagsilang ng isang bagong kapangyarihan. Sa kailaliman ng isang lugar na hindi naaabot ng liwanag ay may mga matang unti-unting nagmulat. Ang presensyang iyon ay nakaramdam ng galaw ng kapalaran. At alam nito na ang sanggol na diwata ay hindi lamang magdadala ng liwanag. Siya rin ay magdadala ng isang pagsubok na magpapabago sa lahat. Habang patuloy na lumilipas ang mga araw ay lalong lumalalim ang ugnayan ng batang diwata sa kaharian ng mga engkanto. Ang kanyang presensya ay hindi lamang isang simbolo ng pag-asa kundi isang puwersa na unti-unting humuhubog sa paligid. Ang bawat nilalang ay nakakaramdam ng kanyang impluensya. Ang bawat bahagi ng kalikasan ay tila sumasabay sa kanyang paghinga. Pinangalanan siya ni Amaros at Liara bilang Serafina. Ang pangalang iyon ay nagmula sa sinaunang wika ng kanilang lahi. Ito ay nangangahulugan ng liwanag na isinilang mula sa walang hanggan. Sa bawat pagbigkas ng kanyang pangalan ay may isang banayad na alon ng enerhiya na kumakalat sa paligid. Ang pangalang iyon ay hindi lamang isang tawag kundi isang pagkilala at sa kanyang tunay na kalikasan. Si Serafina ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa karaniwang nilalang. Ang kanyang anyo ay nananatiling bata, ngunit ang kanyang presensya ay nagiging mas malalim at mas matatag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaunawa na tila nagmumula sa isang pinagmulan na mas matanda kaysa sa panahon. Isang umaga na ang kaharian ay nababalutan ng ginintuang liwanag ay naglakad si Liara kasama si Serafina sa hardin ng kanilang tahanan. Ang hardin ay puno ng mga bulaklak na kumikislap at mga halamang may sariling liwanag. Ang mga dahon ay marahang gumagalaw na tila bumabati sa kanilang pagdaan. Huminto si Serafina sa gitna ng hardin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang punong kahoy na matagal nang naroroon bago pa man isinilang ang karamihan sa mga engkanto. Ang punong iyon ay kilala bilang puno ng alaala. Ito ay isang punong nagtataglay ng kasaysayan ng kanilang kaharian. Dahan-dahang inilapit ni Serafina ang kanyang kamay sa puno. Sa sandaling dumikit ang kanyang balat sa kahoy ay may isang liwanag na sumibol mula sa kanyang palad. Ang liwanag ay kumalat sa buong puno. Ang mga ugat nito ay nagningning na tila muling nabuhay. Ang buong kaharian ay nakaramdam ng alon ng enerhiya. Si Liara ay napahinto. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng halo-halong damdamin. May tuwa at may pangamba. Alam niya na ang kapangyarihan ng kanyang anak ay hindi karaniwan. Sa malayo ay nakamasid si Amaros. Alam niya na ang bawat pagpapakita ng kapangyarihan ni Serafina ay naglalapit sa kanyang kapalaran. Ngunit sa parehong sandali ay may isang nilalang na patuloy na nagmamasid mula sa dilim. Sa isang bahagi ng kagubatan na hindi naaabot ng liwanag ay may isang anyong nababalutan ng anino. Ang kanyang presensya ay malamig at mabigat. Siya ay matagal nang nakakulong sa pagitan ng pag-iral at pagkawala. Ang kanyang pangalan ay Morvain. Si Morvain ay isang sinaunang nilalang na minsang naging bahagi ng liwanag. Ngunit sa paglipas ng panahon ay siya ay nilamon ng kanyang sariling pagnanais sa kapangyarihan. Siya ay itinaboy at ikinulong sa lugar kung saan ang kanyang impluensya ay hindi na makakaabot sa kaharian. Sa loob ng mahabang panahon ay nanatili siyang tahimik. Ngunit ang pagsilang ni Serafina ay gumising sa kanya. Nararamdaman niya ang liwanag ng diwata. Nararamdaman niya ang kapangyarihan na matagal na niyang hinangad. Ang kanyang mga mata ay nagdingning sa dilim. Alam niya na ang batang iyon ay hindi lamang anak ng mga engkanto. Siya ay isang susi. Isang susi na maaring magpalaya sa kanya. Isang susi na maaring magbigay sa kanya ng kapangyarihan na muling baguhin ang mundo. Sa kaharian ng mga engkanto ay patuloy na lumalaki si Serafina nang walang kamalayan sa matang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Ang kanyang mundo ay puno ng liwanag at pag-ibig. Ngunit ang kapalaran ay unti-unti nang gumagalaw. At ang liwanag na kanyang dala ay nagsisimula ng magbigay ng anino.
Habang ang panahon ay patuloy na umuusad, ay nagiging mas malinaw ang mga pagbabagong dulot ng presensya ni Serafina sa kaharian. Ang kanyang liwanag ay hindi lamang nakikita, kundi nararamdaman ng bawat nilalang. Ang hangin ay tila mas may buhay, ang lupa ay tila mas may lakas. Ang katahimikan ay hindi na walang laman, kundi puno ng paghinga ng bagong kapalaran. Si Serafina ay nagsimula ng maglakad sa mas malalayong bahagi ng kanilang kaharian. Ang kanyang mga hakbang ay magaan at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Ang bawat bagay ay bago sa kanya, ngunit sa kanyang kalooban ay tila pamilyar ang lahat. Ang mga punong kahoy ay tila kumikilala sa kanya. Ang mga ilog ay tila umaawit sa kanyang pagdaan. Si Liara ay laging nakasunod sa kanya, hindi upang pigilan, kundi upang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Bilang ina ay nararamdaman niya ang lalim ng kapalaran ng kanyang anak. Alam niya na si Serafina ay hindi lamang bahagi ng kanilang mundo, kundi bahagi ng mas malawak na kaayusan na hindi pa lubos na nauunawaan. Si Amaros naman ay nananatiling mapagmasid. Siya ay bihirang magsalita, ngunit ang kanyang isip ay laging nagbabantay. Nararamdaman niya ang mga alon ng enerhiya na dumarating at umaalis sa kanilang kaharian. May mga sandali na ang hangin ay nagiging mabigat. May mga sandali na ang liwanag ay tila bahagyang kumukupas. Ang mga sandaling iyon ay hindi napapansin ng iba, ngunit hindi nakaliligtas sa kanyang kamalayan. Isang araw ay nakarating si Serafina sa hangganan ng kanilang kaharian. Ang lugar na iyon ay isang tahimik na bahagi ng kagubatan kung saan ang liwanag ay mas mahina. Ang mga punong kahoy ay mas matatanda at ang hangin ay may dalang malamig na bulong. Huminto si Serafina. May isang pakiramdam na tumawag sa kanya. Ito ay hindi isang tunog, kundi isang paghila na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang malaking punong kahoy na tila matagal nang nakatayo bilang bantay ng hangganan. Ang ibabaw nito ay magaspang at puno ng marka ng panahon. Inilapit niya ang kanyang kamay sa puno. Sa sandaling iyon ay may isang malamig na alon na dumaloy sa kanyang balat. Ang kanyang liwanag ay bahagyang kumislap. Sa malayong bahagi ng dilim ay naramdaman ni Morvain ang sandaling iyon. Ang kanyang presensya ay gumalaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ay may isang koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Hindi pa ito ganap, ngunit ito ay sapat upang magbigay ng simula. Si Serafina ay napaatras. Hindi niya nauunawaan ang kanyang naramdaman, ngunit alam niya na ito ay naiiba sa lahat ng kanyang naranasan. Sa parehong sandali ay naramdaman ni Amaros ang pagbabago. Agad siyang lumitaw sa tabi ni Serafina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa punong kahoy. Nararamdaman niya ang bakas ng isang sinaunang presensya. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Serafina. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng proteksyon. Ang malamig na ailon ay unti-unting nawala. Ngunit ang bakas nito ay nanatili. Alam ni Amaros na ang hangganan ay hindi na tulad ng dati. Ang kanilang anak ay nagsimula nang maramdaman ang mundo sa labas ng kanilang liwanag. At sa mundo na iyon ay may mga nilalang na matagal nang naghihintay. Si Serafina ay tumingala kay Amaros. Sa kanyang mga mata ay may tanong na hindi niya masabi. Si Amaros ay nanatiling tahimik, ngunit sa kanyang kalooban ay alam niya ang katotohanan. Ang kapalaran ng kanilang anak ay hindi maaaring manatiling nakatago magpakailanman. Darating ang araw na siya ay kailangang harapin ang dilim. Sa araw na iyon ay masusubok ang lakas ng kanyang liwanag. Matapos ang araw na iyon ay nagbago ang paraan ng pagbabantay ni Amaros sa kanilang kaharian. Ang kanyang presensya ay naging mas madalas maramdaman sa bawat sulok ng kanilang nasasakupan. Siya ay hindi nagpapakita ng takot, ngunit ang kanyang kamalayan ay laging nakatuon sa hangganan, kung saan unang naramdaman ni Serafina ang malamig na presensya. Si Serafina ay nanatiling tahimik tungkol sa kanyang naranasan. Sa kanyang murang anyo ay may mga damdaming hindi pa niya lubos na nauunawaan. May isang bahagi ng kanyang sarili na tila nagising, isang bahagi na nakaramdam ng kakaibang tawag. Ito ay hindi malinaw, ngunit ito ay naroroon. Si Liara ay napansin ang pagbabago sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay mas madalas nakatingin sa malayo. Ang kanyang liwanag ay nananatiling maliwanag, ngunit may mga sandali na ito ay tila nagiging marahan. Bilang ina ay naramdaman niya ang isang aninong unti-unting lumalapit sa kapalaran ng kanyang anak.
Sa mga sumunod na araw ay nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa kagubatan. May mga bahagi ng lupa na bahagyang nawala ng sigla. May mga dahon na nalaglag nang wala sa panahon. Ang hangin ay may dalang lamig na hindi nagmumula sa karaniwang pag-ikot ng kalikasan. Ang mga engkanto ay nakaramdam ng pagbabago. Hindi ito malinaw ngunit ito ay sapat upang magdulot ng pag-aalala. Isang gabi habang ang kaharian ay nababalutan ng liwanag ng buwan ay nagising si Serafina mula sa kanyang pahinga. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagmulat. May isang pakiramdam na muling bumalot sa kanyang pagkatao. Isang tawag. Ito ay hindi isang tinig ngunit ito ay malinaw sa kanyang kamalayan. Siya ay bumangon at naglakad palabas ng kanilang tahanan. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik. Ang kanyang liwanag ay bahagyang kumikislap sa dilim. Habang siya ay lumalapit sa hangganan, ay ang hangin ay naging mas malamig. Sa malayong bahagi ng kagubatan ay si Morvain ay naghihintay. Ang kanyang presensya ay mahina pa ngunit ito ay lumalakas sa bawat sandali na lumalapit si Serafina. Nararamdaman niya ang liwanag ng diwata. Nararamdaman niya ang enerhiya na maaaring magpalaya sa kanya mula sa kanyang pagkakakulong. Si Serafina ay huminto sa harap ng parehong punong kahoy. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis. Hindi niya alam kung bakit siya naroon, ngunit ang kanyang kalooban ay tila sumusunod sa isang puwersa na hindi niya kayang tanggihan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa puno. Sa sandaling iyon ay may isang malamig na enerhiya na muling dumaloy sa kanyang balat. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malinaw ang koneksyon. Sa kailaliman ng dilim ay naramdaman ni Morvain ang kanyang presensya. Ang kanyang mga mata ay nagningning. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang init na liwanag na matagal niyang hinanap. Ngunit bago pa man lumalim ang connection, ay may isang malakas na presensya na dumating. Si Amaros ay lumitaw. Ang kanyang liwanag ay nagbigay ng harang sa pagitan ng kanyang anak at ng dilim. Ang malamig na enerhiya ay umatras. Ang connection ay naputol. Si Serafina ay napaatras at tumingala kay Amaros. Sa kanyang mga mata ay may halo ng pagkalito at panghihinayang na hindi niya may paliwanag. Si Amaros ay hindi nagsalita. Ngunit sa kanyang puso ay alam niya na ang sandaling iyon ay simula lamang. Ang dilim ay nagising. At ito ay hindi titigil hanggat hindi nito naaabot ang liwanag na hinahangad nito. Matapos ang gabing iyon ay naging mas tahimik si Serafina. Ang kanyang mga kilos ay nanatiling banayad ngunit ang kanyang kamalayan ay tila mas malalim. May mga sandali na siya ay nakatayo lamang at nakatingin sa malayo na tila may sinusundan na hindi nakikita. Ang kanyang liwanag ay nananatiling maliwanag ngunit may bagong lalim na hindi pa kailanman nakita ni Amaros at Liara. Si Liara ay nanatiling malapit sa kanyang anak. Ang kanyang presensya ay puno ng pag-aaruga ngunit sa kanyang kalooban ay may lumalaking pag-aalala. Alam niya na ang kapalaran ni Serafina ay hindi maiiwasan. Ang kanyang anak ay isinilang na may layunin na lampas sa kanilang mundo. Si Amaros ay nagsimulang maglakbay sa mga sinaunang bahagi ng kanilang kaharian. May mga lugar na matagal na niyang hindi binibisita. Ang mga lugar na iyon ay naglalaman ng mga alaala ng nakaraan, mga alaala ng digmaan, mga alaala ng mga nilalang na minsang nagtangkang baguhin ang balanse ng kanilang mundo. Sa kailaliman ng kanilang kaharian ay may isang bulwagan na nilikha bago pa man umiral ang karamihan sa kanilang lahi. Ang bulwagang iyon ay naglalaman ng kaalaman na ipinasa sa bawat pinuno ng mga engkanto. Ito ay isang lugar ng katotohanan. Pumasok si Amaros sa bulwagan. Ang hangin ay mabigat at tahimik. Sa gitna ng bulwagan ay may isang sinaunang bato na naglalaman ng alaala ng nakaraan. Inilagay ni Amaros ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Sa sandaling iyon ay bumalik sa kanyang kamalayan ang isang alaala na matagal niyang itinago. Isang panahon kung kailan ang liwanag at dilim ay nagbanggaan. Isang panahon kung kailan si Morvain ay hindi pa bihag ng kanyang sariling anino. Si Morvain ay minsang bahagi ng kanilang mundo. Siya ay minsang nilalang ng liwanag. Ngunit ang kanyang pagnanais sa kapangyarihan ay nagbukas ng landas patungo sa dilim. Tinangka niyang kunin ang pinagmula ng buhay ng kanilang kaharian. Tinangka niyang angkinin ang liwanag na hindi kanya. Dahil dito siya ay itinaboy at ikinulong. Ngunit bago siya nawala ay nag-iwan siya ng isang babala. Na darating ang araw na ang isang nilalang ng purong liwanag ay isisilang. At sa pamamagitan ng nilalang na iyon
ay muling magbubukas ang landas para sa kanyang pagbabalik. Nagmulat ng mga mata si Amaros. Ang alaala ay nanatili sa kanyang kamalayan. Alam niya ngayon na ang pagsilang ni Serafina ay hindi lamang isang biyaya. Ito rin ay isang simula ng isang matagal ng hinulaang kapalaran. Samantala si Serafina ay nakaupo sa tabi ng lawa sa ibabaw ng kanilang kaharian. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa tubig. Sa ibabaw ng malinaw na tubig ay nakita niya ang kanyang reflection. Ngunit sa sandaling iyon ay may isa pang anyo na bahagyang lumitaw sa likod ng kanyang reflection. Isang anino. Ito ay naroon lamang sandali, ngunit ito ay sapat upang maramdaman niya ang presensya nito. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kakaibang damdamin. Hindi ito ganap na takot. Ito ay pagkilala. Sa malayong bahagi ng dilim ay si Morvain ay patuloy na nagmamasid. Ang kanyang lakas ay unti-unting bumabalik. Ang koneksyon na nabuo ay mahina pa, ngunit ito ay lumalalim sa bawat sandali. Alam niya na ang diwata ay susi sa kanyang kalayaan. At alam niya na darating ang oras na ang liwanag at dilim ay muling magtatagpo. Sa kaharian ng mga engkanto ay ang kapalaran ay patuloy na gumagalaw. At si Serafina ay nasa gitna ng isang tadhanang hindi na maaaring pigilan. Habang ang mga araw ay patuloy na lumilipas, ay ang presensya ni Serafina ay nagiging mas makapangyarihan. Ang kanyang liwanag ay hindi na lamang isang banayad sinag, kundi isang puwersa na kayang maramdaman sa bawat sulok ng kaharian. Ang kanyang paghinga ay tila konektado sa paghinga ng kalikasan. Ang kanyang katahimikan ay tila may dalang kahulugan na hindi pa lubos na nauunawaan ng iba. Ngunit kasabay ng paglakas ng kanyang liwanag ay ang unti-unting paglapit ng dilim. Si Serafina ay nagsimulang makaranas ng mga sandali na ang kanyang kamalayan ay tila nahihila sa isang lugar na hindi niya nakikita. Sa mga sandaling iyon ay nararamdaman niya ang malamig na presensya na matagal nang nagmamasid sa kanya. Hindi ito nagpapakita, ngunit ito ay naroroon. Ito ay naghihintay. Isang gabi na ang buong kaharian ay tahimik, ay muling lumapit si Serafina sa hangganan. Ang kanyang mga hakbang ay hindi pinigilan ng takot. May isang bahagi ng kanyang sarili na nais maunawaan ang presensyang iyon. Ang kanyang liwanag ay marahang sumasabay sa kanyang paggalaw. Sa malayong dilim ay si Morvain ay nakaramdam ng kanyang paglapit. Ang kanyang presensya ay nagising ng mas ganap. Sa unang pagkakataon ay sinubukan niyang abutin ang kamalayan ni Serafina. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng enerhiya. Isang malamig na bulong ang dumaan sa kanyang kamalayan. Si Serafina ay napahinto. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumawak. Hindi niya narinig ang bulong, ngunit naramdaman niya ang kahulugan nito. Ito ay isang tawag. Hindi ito utos, kundi isang paanyaya. Sa kailaliman ng kanyang pagkatao ay may isang bahagi na tumugon. Ang kanyang liwanag ay bahagyang nagbago. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Morvain ang koneksyon na matagal niyang hinintay. Ang kanyang lakas ay bahagyang lumawak. Ngunit sa parehong sandali ay naramdaman ni Amaros ang pagbabago. Ang kanyang presensya ay agad lumitaw sa pagitan ng kanyang anak at ng hangganan. Ang kanyang liwanag ay naging mas matatag. Ang koneksyon ay muling naputol. Ngunit ang bakas nito ay nanatili. Si Serafina ay napalingon kay Amaros. Sa kanyang mga mata ay may bakas ng pagkaunawa. Hindi pa ito ganap, ngunit ito ay nagsisimula. Si Amaros ay tumingin sa kanyang anak. Sa kanyang kalooban ay alam niya na ang sandaling ito ay hindi maiiwasan magpakailanman. Ang liwanag ng kanyang anak ay tinatawag ng isang sinaunang puwersa. At ang puwersang iyon ay hindi titigil. Samantala si Morvain ay umatras sa dilim. Ang kanyang presensya ay hindi na kasing hina ng dati. Ang kanyang lakas ay unti-unting bumabalik. Alam niya na ang connection ay naitatag na. Maaaring ito ay naputol, ngunit ito ay hindi naganap na mawawala. Ang diwata ay nagsimula nang maramdaman ang kanyang presensya. Sa paglipas ng panahon ay darating ang sandali na siya ay hindi na mapipigilan. Sa kaharian ng mga engkanto ay ang hangin ay muling naging tahimik. Ngunit ang katahimikan na iyon ay may dalang babala. Ang liwanag at dilim ay papalapit na sa kanilang hindi maiiwasang pagtatagpo. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng isang uri ng katahimikan na may kasamang pag-aabang.
Ang kaharian ay nanatiling maliwanag, ngunit ang liwanag niyon ay tila may kasamang aninong unti-unting sumusunod sa bawat sulok. Ang mga engkanto ay nagpatuloy sa kanilang pag-iral, ngunit sa kanilang kalooban ay may damdaming hindi nila maipaliwanag. Si Serafina ay mas naging mapag-isa, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa lalim ng kanyang kamalayan. Madalas siyang nakatayo sa tabi ng lawa at pinagmamasdan ang mahinang galaw ng tubig. Sa kanyang mga mata ay may bakas ng pagninilay na tila siya ay nakikinig sa isang tinig na hindi naririnig ng iba. Ang kanyang liwanag ay patuloy na nagbabago. May mga sandali na ito ay mas maliwanag kaysa dati. May mga sandali na ito ay nagiging banayad na tila nagtatago. Si Liara ay nanatiling mapagmasid. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aaruga, ngunit ang kanyang isip ay nagsimulang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang anak ay hindi maikukulong sa ilalim ng kanyang proteksyon magpakailanman. Ang kapalaran ni Serafina ay unti-unti nang nagbubukas sa kanyang harapan. Si Amaros ay patuloy na nagbabantay sa hangganan. Ang kanyang presensya ay naging isang tahimik na pader laban sa dilim. Ngunit kahit ang kanyang kapangyarihan ay hindi ganap na makapipigil sa puwersang nagsisimula ng gumalaw. Isang gabi na ang kalangitan ay walang buwan ay muling nakaramdam si Serafina ng tawag. Ito ay mas malinaw kaysa dati. Ito ay mas malapit. Ang kanyang puso ay tumugon sa tawag na iyon. Hindi ito nagmula sa kanyang isip kundi sa kanyang pinagmulan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hangganan. Ang kanyang liwanag ay nagbigay ng mahinang sinag sa dilim. Habang siya ay lumalapit ay ang hangin ay naging mas malamig. Ang lupa ay tila huminga ng mas mabagal. Sa kailaliman ng dilim ay si Morvain ay naghihintay. Ang kanyang presensya ay hindi na lamang isang anino. Ito ay naging mas malinaw, mas buhay. Sa sandaling iyon ay sinubukan niyang muling abutin si Serafina. Ang kanyang enerhiya ay umabot sa hangganan ng liwanag. Si Serafina ay huminto. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Sa kanyang kamalayan ay may isang imahe na unti-unting nabuo. Isang anyo na nababalutan ng dilim. Isang presensya na malamig, ngunit hindi ganap na dayuhan. Ang kanyang liwanag ay bahagyang nanginig, ngunit hindi siya umatras. Sa unang pagkakataon ay hindi siya natakot. Sa kanyang kalooban ay may pagnanais na maunawaan ang presensyang iyon. Sa sandaling iyon ay ang koneksyon ay naging mas malinaw. Nararamdaman ni Morvain ang init ng kanyang liwanag. Nararamdaman ni Serafina ang lamig ng kanyang anino. Ang dalawang puwersa ay nagtagpo sa pagitan ng liwanag at dilim. Ngunit bago pa man ito lumalim, ay may isang malakas na alon ng liwanag ang dumating. Si Amaros ay muling lumitaw. Ang kanyang presensya ay naging isang harang. Ang koneksyon ay muling naputol. Ngunit sa pagkakataong ito ay may naiwan na bakas sa kamalayan ni Serafina. Isang alaala na hindi niya kailanman naranasan, ngunit tila bahagi na ng kanyang pagkatao. Si Morvain ay umatras. Ngunit hindi siya nabigo. Alam niya na ang diwata ay nagsimula ng tumugon. At sa bawat sandali na lumilipas ay siya ay papalapit sa kanyang kalayaan. Si Serafina ay nanatiling nakatayo sa hangganan. Ang kanyang liwanag ay marahang kumikislap. Sa kanyang kalooban ay alam niya na ang kanyang mundo ay mas malawak kaysa sa kanyang nakasanayan. At ang kanyang kapalaran ay nagsisimula pa lamang magising. Ang mga sandali matapos ang muling pagtatagpo ng liwanag at dilim ay nag-iwan ng isang bakas na hindi na maaaring burahin. Si Serafina ay bumalik sa kanilang tahanan, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. May isang bahagi ng kanyang kamalayan na nagising. Isang bahagi na ngayon ay may sariling pag-unawa sa presensyang matagal nang nagmamasid sa kanya. Ang kanyang liwanag ay nanatiling maliwanag, ngunit ito ay may kasamang lalim na tila may dalang alaala ng isang bagay na hindi pa niya ganap na nauunawaan. Ang kanyang mga mata ay mas madalas nakatingin sa malayo. Hindi dahil siya ay naliligaw, kundi dahil siya ay nakikinig. Si Liara ay napansin ang pagbabagong iyon. Bilang ina ay naramdaman niya ang paglayo ng kanyang anak sa mundo na kanyang kinagisnan. Hindi ito pisikal na paglayo, kundi isang paglalakbay ng kamalayan patungo sa isang kapalaran na hindi niya kayang pigilan. Si Amaros ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang isip ay puno ng pagninilay. Alam niya na ang proteksyon na kanyang ibinibigay ay pansamantala lamang. Ang kapalaran ni Serafina ay hindi maaaring hadlangan.
Ito ay isang landas na kailangang tahakin. Sa malayong bahagi ng dilim ay si Morvain ay patuloy na nag-iipon ng lakas. Ang koneksyon na nabuo ay nagbigay sa kanya ng kakayahang maramdaman ang liwanag ni Serafina ng mas malinaw. Ang kanyang presensya ay hindi na nakakulong sa ganap na kawalan. Ito ay unti-unting nagkakaroon ng anyo. Ang kanyang kamalayan ay umabot sa hangganan ng kanilang kaharian. Hindi pa siya malayang ngunit siya ay mas malapit kaysa dati. Samantala si Serafina ay muling naglakad patungo sa lawa. Ang tubig ay tahimik at malinaw. Siya ay tumingin sa kanyang refleksyon. Sa sandaling iyon ay nakita niya ang kanyang sarili. Ngunit kasabay nito ay nakita niya ang isang anino na nakatayo sa likod ng kanyang anyo. Hindi siya lumingon. Hindi siya umatras. Sa kanyang kalooban ay may isang pag-unawa na unti-unting nabubuo. Ang anino ay hindi lamang isang presensya. Ito ay isang bahagi ng kanyang kapalaran. Ang kanyang liwanag ay bahagyang lumawak. Ang tubig sa lawa ay kumilos bilang tugon. Sa malayong dilim ay naramdaman ni Morvain ang sandaling iyon. Ang kanyang lakas ay muling nadagdagan. Ang connection binibis pang matatag. Ngunit kasabay ng paglakas ng dilim ay ang paglakas din ng liwanag. Si Amaros ay nakaramdam ng pagbabago. Ang kanyang presensya ay agad lumapit sa lawa. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya pinigilan si Serafina. Nanatili lamang siya sa malapit. Pinagmasdan niya ang kanyang anak. Sa kanyang mga mata ay may bakas ng pagtanggap. Alam niya na ang sandaling ito ay bahagi ng paglago ni Serafina. Ang diwata ay hindi na lamang isang bata. Siya ay nagsisimula ng maging kung sino siya tunay. Sa kanyang kalooban ay may liwanag na hindi kailanman maaaring angkinin ng dilim. Ngunit ang dilim ay hindi titigil sa pagsubok. At sa pagitan ng dalawang puwersa ay si Serafina ay nakatayo bilang tulay ng kapalaran. Ang paglipas ng panahon ay nagdala ng isang bagong yugto sa buhay ni Serafina. Ang kanyang anyo ay nanatiling bata ngunit ang kanyang presensya ay naging mas matatag at mas malalim. Ang kanyang liwanag ay hindi na lamang isang simbolo ng kanyang pinagmulan, kundi isang tanda ng kanyang nalalapit na kapalaran. Ang kaharian ng mga engkanto ay patuloy na umiiral sa ilalim ng kanyang impluensya. Ang mga punong kahoy ay mas yumayabong. Ang mga ilog ay mas malinaw. Ang hangin ay mas may buhay. Ngunit sa ilalim ng kagandahang iyon ay may isang katotohanan na hindi maaaring balewalain. Ang dilim ay patuloy na lumalapit. Si Morvain ay hindi na lamang isang presensya na nakakulong sa malayo. Ang kanyang kamalayan ay umabot na sa hangganan ng liwanag. Ang koneksyon na nabuo sa pagitan niya at ni Serafina ay nagbigay sa kanya ng lakas na matagal nang nawala sa kanya. Sa kailaliman ng kanyang pagkakakulong ay naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang anyo. Ang kanyang anino ay naging mas malinaw. Ang kanyang presensya ay naging mas mabigat. Siya ay papalapit sa sandali ng kanyang paglaya. Samantala si Serafina ay nagsimulang maunawaan ang kanyang sarili. Hindi sa pamamagitan ng salita kundi sa pamamagitan ng pakiramdam. Sa bawat sandali na siya ay nakatayo sa tabi ng lawa ay nararamdaman niya ang dalawang puwersa sa loob ng kanyang pagkatao. Ang liwanag na kanyang minana mula kina Amaros at Liara, at ang koneksyon na nabuo sa dilim na matagal nang naghihintay sa kanya. Hindi ito isang laban sa kanyang kalooban, kundi isang bahagi ng kanyang kapalaran. Isang gabi na ang kalangitan ay tahimik at ang lawa ay parang salamin, ay lumapit si Serafina sa hangganan ng mag-isa. Hindi siya tinawag, hindi siya pinilit. Ngunit alam niya na ang sandali na iyon ay darating. Ang kanyang liwanag ay marahang lumawak habang siya ay nakatayo sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa malayong kawalan ay si Morvain ay naramdaman ang kanyang paglapit. Ang kanyang presensya ay tumugon. Sa unang pagkakataon ay ang hangganan sa pagitan nila ay naging manipis. Si Serafina ay tumigil. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, ngunit ang kanyang kamalayan ay nakarating sa presensya ni Morvain. Hindi siya nagsalita. Hindi rin nagsalita si Morvain. Ngunit sa pagitan nila ay may isang pag-unawa. Ang kanilang kapalaran ay magkaugnay. Ang kanyang liwanag ay ang susi sa kanyang kalayaan. At ang kanyang kalayaan ay magdadala ng pagbabago sa kanilang mundo. Sa malapit ay si Amaros at Liara ay nakamasid. Hindi sila lumapit. Hindi nila siya pinigilan. Sa kanilang mga puso ay may takot ngunit may tiwala.
Ang kanilang anak ay hindi isinilang upang manatiling nakatago. Siya ay isinilang upang maging liwanag sa gitna ng dilim. At sa sandaling iyon ay nagsimula ang tunay na paggising ng kanyang kapangyarihan. Ang diwata na isinilang mula sa mag-asawang engkanto ay hindi na lamang isang anak. Siya ay naging isang nilalang na may kakayahang baguhin ang kapalaran ng liwanag at dilim. At ang kanyang kwento ay hindi pa nagtatapos.